Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Kapag sinabi mo na sulpot ang Roman Catholic Church, then pinapatunayan mo na rin na ang founded by Christ ay sulpot din. Bakit? Kahit saan mo talagang standard reference basahin, the Roman Catholic Church is founded by Christ. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, muli po isang napakagandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan, mga kapwa ko Adventist at sa ating mga kapatid na nasa panig ng Roman Catholic Church. Ganon din sa iba't iba pang mga pananampalatayang nakikinig o nanonood ngayong gabi. Pagpapala po ng langit ang patuloy ninyong maranasan. Gayon din siyempre sa ating pong platform na ginagamit ngayon at pinagbigyan tayo ng ating pong kapatid na Johnson Amican at ng kapatid na Gomer na magamit ang ating pong pag-aralan natin na ministry. At ganun din, salamat kay kapatid na Russia sapagkat ang ating pinagpipitagang kaibigang ito ay namagitan sa pagitan ng Adventist at ng Catholic. Ganun din siyempre kay kapatid na Jando at natuloy na yung aming pong pag-uusap. So, ang paksa po na aking tatayuan ay patutunayan ko na ang Roman Catholic Church, ang Roman Catholic Church na binabanggit ko po yung kinaaniban mismo ng negative side. Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Tandaan po ninyo mga kapatid ngayong gabi, ang tungkulin ko po ay patunayang sulpot ang Roman Catholic Church. Kaya wag po kayong magagalit sa akin. For the sake of argumentation, patutunayan ko lang po na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Hindi po usapin ngayong gabi ang Seventh-day Adventist kung ito ba ay sulputring gaya nila. Hindi po pinag-uusapan dito. Kundi ang paksa lamang, ang pagpapatunay at ang pagtatanggol ay tanging sa Roman Catholic Church lamang. Ayan lamang po ang tanging usaping iikutan ng debate ngayong gabi. Patutunayan ko ng Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia at ito naman ay didepensahan ng negative side. Yan. Kaya hindi tugma na babanatan ngayong gabi ang Seventh-day Adventist Church sapagkat wala po riyan ang paksa na pareho naming pinag-usapan. Uulitin ko po ang paksa para mabigyan natin ng diin. Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Sa makatwid, walang gagawin ang negative side, kundi depensahan lamang ang panig nila. At pilitin nilang makumbinsi tayo kasama ng audience na ang kanilang iglesia ay hindi sulpot. Yan. Sa panahong ito, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan ho natin, maraming mga sumulat ng kasaysayan, maraming mga historian sa kasalukuyan na nangamali sa pagguhit ng kanilang mga pluma para bagtasin ang kasaysayan ng tungkol sa pinagmulan
ng tunay na iglesia. Ano? Bakit? Ang ilan sa kanila na impluwensyahan ng sulpot na iglesia. Alin itong sulpot na iglesia? Ang Roman Catholic Church. Ang iba naman sa kanila, doon sa mga sumulat na kasaysayan, ay nailigaw naman ng bias na kasaysayan na pinamahalaan ng sulpot na iglesia. Kaya ngayong gabi, hindi tayo magtataka kung bakit may mga gagamitin mamaya ang negative side na mga historian, mga aklat na tila bagay papabor sa kanila. Subalit ngayong gabi ay ipinipresenta ko sa inyo, walang ibang higit na makapagsasabi sa atin ng pinagmula ng tunay na iglesia, kundi tanging-tangi ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan din ng banal na kasulatan, makikita natin kung ang iglesyang nagpapakilalang silangay sa Diyos ay sulpot o hindi na iglesia. Ito ang pangunahin nating pamantayan. Last 10 minutes. Para malaman natin kung tayo nga o yung inaaniban ninyo ay tunay o sulpot na iglesia. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang iglesia hindi nagmula sa bagong tipan. Ang point o ang starting point ng tunay na iglesia, hindi lamang umiral sa bagong tipan, kundi buhat pa ito sa lumang tipan. Ano ang katunayan? Sa Kapitulo 7, talatang 38 ng mga gawa. Ganito ho ang ating mababasa. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasamang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kailan po nagsimula ang iglesia? Buhat pa sa lumang tipan. Kaya kung mayroong magpapakilala ngayong gabi na ang kanilang iglesia ay nagsimula lamang sa bagong tipan, ang tawag na riyan, sulpot na iglesia. Bakit sulpot? Sapagkat mayroon ng naunang iglesia, ang iglesia sa ilang. Sa Kapitulo 13, talatang 10 hanggang 11 ng Jeremias, mababasa natin na yung kanyang itinayong iglesia nagkaroon ng kapintasan. Yung bayang Israel na kanyang iglesia nagkaroon ng masalimuot na kasaysayan. Tinawag ang bayang ito na ganito, ang masamang bayang ito na ayaw makinig sa mga salita ko, na may katigasang sumunod sa kanilang puso at sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at sambahin sila, ay magiging gaya ng pamigkis na ito na hindi mapapakinabangan, sapagkat kung paanong ang pamigkis ay kumapit sa baywang ng isang lalaki, gayon ko pinakapit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Huda, sabi ng Panginoon, upang sila para sa akin ay maging isang bayan, isang pangalan, isang kapurihan at kalahatian, ngunit ayaw nilang makinig. Alam natin ang kasaysayan, marami sa kanila matitigas ang ulo sa pagpapatuloy pa. 31, talatang 31 hanggang 32 ng Jeremias. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sangbahayan na Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Yung iglesia sa ilang na itinatag ng ating Panginoon, nagkaroon ng kapintasan. Marami sa kanila naging suwail sa ating Panginoon. Sinira nila ang tipan ng ating Panginoong Diyos. Sa Oseas Kapitulo 14, talatang 1.
Bagamat ganun ang nangyayari sa bayang Israel, na siyang sinaunang iglesia sa ilang. Ang wika ng ating talata, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Ang iglesia sa ilang mga kapatid, dahil sa malaking kalapastangan na kanilang ginagawa, sila ay nabuwal, ang sabi ng talata. Subalit ganun pa man ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng talata, manumbalik kaan niya sa Panginoon. Ngayon, hinulaan din sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, 11 hanggang 12, sa araw na yaon, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyon, ibabangon ko ang mga guho niyon, at aking itatayo gaya ng mga araw ng una, upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom. At ang lahat ng bansa na mga tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumawa nito. Mayroon ng hula ng iglesia sa ilang na siyang tinatawag ding tabernakulo ni David, na siyang nabuwal dahil sa katigasan ng ulo ay muling itatayo ng ating Panginoon. Last 5 minutes. Kapitulo 10, salamat. Sa Kapitulo 10, talatang 25, ang iglesia sa ilang na ito, na nabuwal, na siyang ipinapakilala ring tabernakulo ni David, ang sabi rito, sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang pagkawasak ay iniutos na inaapawan ng katwiran. So makikita natin dito, mahalaga sa Panginoon ang nalabi sa kanyang bayan. Sa panahong ito, mga kapatid, tanging Seventh-day Adventist lamang ang hindi natitibag sa kanilang paniniwala na sila'y nalabing iglesia. Kaya sa aklat pa lamang ng Isaias makikita na natin, mahalaga sa Panginoon ang nalabi. Kaya lang hindi ko mailalatag ang aming panig, sapagkat hindi kami ang paksain ngayong gabi, kundi tangi sa Roman Catholic Church lamang. Ngayon, sa Kapitulo 11 ng aklat ng Isaiah, sa araw na yaon ay muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan mula sa Assyria, Ehipto, Patros, Ethiopia, mula sa Elam, Shinar, Hamat, at mula sa mga lupain ng baybay ng dagat. Paglalarawan ito, mga kapatid, na muling babawiin ng Diyos ang nalabi sa kanyang bayan sa lahat ng dako nito. 16:18. Ito na ang naging katuparan ng pagtatayo ng iglesia sa ilang na nabuwal dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang bayan. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 16:18, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aling iglesia ang kanyang itatayo? Yung iglesyang nabuwal. Kailan nagsimulang iglesyang yan? Doon pa sa ilang. Kaya, ang Matthew 16:18 ay nagsasabi sa atin, nagpapahiwatig sa atin, tahasang nagsasabi sa atin, hindi nagtayo ng panibagong iglesia ang ating Panginoon. Hindi siya nagpasimula ng isang panibagong iglesia, kundi ang kanyang itinayo yung dati ng iglesia. Alin yan? Yung iglesia sa ilang na nabuwal. Yan din ang itinayo ng Panginoon. Alin ang iglesyang yan? Walang iba kundi ang katangi ay nangingili ng Sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal, at marami pang iba. Kaya ang starting point ng iglesia, hindi sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan. Lahat ng iglesia sa panahon ito na nagsasabi sila itinayo sa bagong tipan, ang tawag diyan, sulpot lamang na iglesia, sapagkat ang starting point po niyan ay sa lumang tipan pa. 9:27 ng Roma, si Isaias ay sumigaw tungkol sa Israel. Bagamat ang bilang ng mga anak ni Israel maging tulad ng buhangin sa dagat, ang nalalabi lamang ang maliligtas. Nagkaroon ba ng katuparan yan? Talagang nalalabi lamang ba ang kanyang nahikayat? Opo.
Sabi sa Kapitulo 1, 10 hanggang 11 ng Juan. No? Siya'y noon nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan. Hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sino lamang ang tumanggap sa kanya? Oh, yung nabibilang na roon sa iglesia na muli niyang itinayo dahil ito ay nabuwal. Kaya kapag ang tatayuan nating iglesia, ang starting point, sasabihin natin sa bagong tipan, tahasan nating masasabi, sulpot lamang ang iglesyang yan. Sapagkat ang tunay na iglesia, nagsimula pa sa lumang tipan at muling itinayo sa bagong tipan. Bakit muling itinayo? Sapagkat yan ay nabuwal. Ano ang katangian yan? Kapareho din ang katangian ng nasa lumang tipang iglesia. Nangingili ng Sabat, sumusunod sa 10 utos, hindi kumakain ng karumal-dumal at marami pang iba. Yan. At itong bagay na ito, kaya nasabi nating sulpot ang Roman Catholic Church sapagkat sa kanilang doktrina, ang iglesia di umano nila ay nagsimula sa bagong tipan. Ngayon, para hindi sila maging sulpot na iglesia, patunayan din nila na ang iglesia nagsimula sa lumang tipan. At tapos na. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist at sunod natin mga kapatid, ang first cross naman ng negative sa affirmative. So timer, pakiset ng 7 minutes. Ayan, so bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong. John Doe ng Catholic. Your time start now, bro. Tanong. Okay, unang tanong kay Fernando Camacho. Saang talata sa Biblia mo nabasa Timer pa na ang RCC ay sulpot na iglesia? Apo, sagot po. Dito po sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo, Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung pong iglesyang itinayo na yan din ang iglesia sa ilang. Next question. For confirmation lang, Fernando Camacho, totoo ba na mababasa sa Mateo 16:18 na ang RCC ay sulpot na iglesia o nagsisinungaling ka lang? Mababasa ayon sa diwa nito. Ang sabi rito, ang iglesyang itinayo sa Matthew 16:18 ay yung ding iglesyang nabuwal na kung tawagin na iglesia sa ilang. Kung bakit kayo napasama rito, sapagkat ang doktrina ninyo, kayo'y nagsimula sa bagong tipan. Next question. Kaya maliwanag na sulpot. Next question. Sabi mo, mababasa yan ayon sa diwa. Tanong, suportado ba yan ng Bible scholar? Yes or no? Yes, suportado ito. Sapagkat walang ibang higit na scholar sa panahong ito kundi ang mga sumulat ng banal na kasulatan. Ang sabi ni Apostol Mateo, itinayo ang iglesyang yan. At ang iglesyang itinayo na yan, nagmula pa sa lumang tipan. Next question. Okay, sinong Bible scholar ang nagsabi na ang diwa ng Matthew 16:18 ay sulpot na iglesia ang RCC? Si Apostol Mateo mismo. Ang sabi rito, itinayo niya ang kanyang iglesia at ang iglesyang yan ayon din sa gawa, nagsimula sa lumang tipan. Kaya kayo sulpot sapagkat sa bagong tipan kayo nagsimula ayon sa inyo, hindi ayon sa Biblia. Kaya kayo ay sulpot. Saang talata sa sinulat ni Mateo na sinabi niyang sulpot na iglesia ang RCC? Mateo 16:18. Sapagkat ang itinayong iglesyang ito ay iglesyang nabuwal doon sa lumang tipan. Yung nabuwal na yun din ang itinayo. Kayo po hindi nabuwal, kundi nagsimula anya kanyo sa bagong tipan. Kaya sulpot ang Roman Catholic Church. Maliwanag sa Biblia. Pag binasa ko ba ang Matthew 16:18, mababasa ba dyan na ang RCC ay sulpot na iglesia? O kwento mo lang yan? Kung letra por letra ang iyong babasa, hindi mo mababasa. Pero
Kung sa himig mo nito babasahin at sa katotohanan ng pinahayag ng buong Biblia, makikita niyo Roman Catholic, sulpot talagang iglesia sapagkat hindi kayo ang iglesia sa ilang na itinayo sa Matthew 16:18. Ganyan po ninyo Next unawain. Inaamin mo ba na sa lahat ng talatang binasa mo ni isa wala doon mababasa na ang RCC ay sulpot na iglesia? Meron sa diwa. Sabi nga rito, ang itinayong iglesia, yung ding iglesyang Moderator. nabuwal. Time stop muna. Time stop. Okay. Objection muna dito sa ating negative. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, moderator, inaamin ba na sa lahat ng talatang ginamit niya, hindi doon mababasa na ang RCC ay sulpot? Ang sabi niya, nasa diwa. Hindi ko tinatanong kung nasa diwa ba o hindi. Ang sagutin lang niya, mababasa ba sa lahat ng talatang ginamit niya na ang RCC ay sulpot na iglesia, yes or no? Okay, so Counter? sinasabi, wait lang bro ha. Ina-analyze ko yung objection mo. Meron kang sinasabi bro dyan doon sa categorical na yes or no. Ibigay ko kay Camacho yung counter objection mo na ha, bago Yes. mag-decide. So bro, ano ang counter bro? Yes, kung mapansin niyo po yung tanong niya, wala namang yes or no doon. Kundi pagkukonfirma lamang yung kanyang tanong. At dahil hindi yung categorical questions na nangangailangan ng verbatim na yes or no, sinasagot naman ho natin. Okay. So ganito yung decision natin. Bro Jando, i-ano na lang natin yung tanong mo bro. I-rephrase mo kasi hindi ko din naman nadinig din yung sa yes or no bra. However, ang alam ko yung tanong mo talaga is categorical ba. Pero mas maganda kasi talagang binabanggit mo yung sa yes or no dun sa dulo para masagot naman ng ating kabilang panig. So bro, ibalik ko sa iyo bro Jando. Ano na lang yung tanong mo bro. Tapos lagyan mo na sa dulo na lang para mas clear tayo. So time resume. Proceed ka bro Jando. Tanong. Lahat ng talatang pinagbabasa mo, inaamin mo ba na hindi dito mababasa ng RCC sulpot na iglesia? Yes or no? No, sapagkat nabasa ko ayon sa diwa nito ng iglesia na kinaaaniban ng negative side ay sulpot talaga. Bakit? Ang doktrina nila ay nagsimula sila sa bagong tipan. Samantalang ang iglesyang itinayo, yun ding iglesia sa ilang na nabuwal. Kaya sulpot na iglesia talaga Next question. ang Roman Catholic Church. Sino naman ang nagsabi naman ng iglesyang tinayo niya yung nabuwal? Ang mismong banal na kasulatan, yung termo ning utatayo ko ang aking iglesia, ang ibig sabihin niyan ay muling itatayo niya ang kanyang iglesia. Yan po ang ibig sabihin ho ng talatang pong iyan, muling pagtatayo. Ang itinayo, yun ding Next nabuwal. Inaamin mo ba na hindi doon mababasa na muli niyang itatayo ang kanyang iglesia? No, hindi ko inaamin sapagkat yung salitang itatayo mula sa kahulugang rebuild, restore, repair. Yan ang ibig sabihin ng itatayo. Alin yan? Yung nabuwal na iglesia, yung iglesia sa ilang. Kaya sulpot talaga ang Roman Catholic Church sapagkat ang doktrina nyo ay sa Next sa question. bagong tipan kayo umusbong. Next question. Last 2 minutes. Wave na lang ako, moderator. Wave na lang ako. Okay, time stop. Salamat, Jando. Thank you, Time thank you. Paki-reset yung time. Okay, so dyan natatapos ang first cross ng ating negative at bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa lahat na nasa live dyan ha. So meron tayong debate sa mga bagong pasok ngayon dito sa Seventh-day Adventist Church versus Catholic sa topic na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia at ang ating affirmative si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman yung magpapahayag ngayon Brother Jando ng Catholic. At isiset na lang natin yung time. Ayan, 15 minutes para sa yung negative first stand. Your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, brother moderator. Ito ngayon, ito ay nagsimula kasi doon sa
May mga nagsasabi na ako daw ay hindi natutuloy dahil umatras. June 5, reschedule kami June 5. Andyan na, nag-live ako. Pero hindi sila available dahil sila ay nasiraan ng network. Yan, nasiraan ng network. Next, ang paksang tatalakayin niya ay patutunayan ni Fernando Camacho na ang Roman Catholic Church ay isang sulpot na iglesia ayon sa Biblia. Yun ang kanyang paksa. Ba't ako kumukontra ng Iglesia Katolika ay sulpot na ang iglesia sapagkat ito hindi kailanman mababasa sa Biblia. Yan ko siya tinatanong kanina kung saang talata talagang walang nabasa. Ginagawa niya nasa diwa. Ibig sabihin, nag-i-interpret siya. Yung interpretation niya, hindi suportado ng kahit sinong Bible scholar. Sabi niya, suportado ng mga author ng Biblia. Tinanapan ko sinong author nagsabi, walang namang mabasa. Di ba? Maging sa mga standard na referensya na Iglesia Katolika ay sulpot na iglesia, wala yun. Batay sa aking sariling obserbasyon, ang terminong sulpot na tinatalakay namin ngayon ay ang ginagamit sa mga religious discussions sa Facebook in which referring siya sa mga iglesia na nagpapakilalang Kristiyano raw pero kakasulpot lang gayong meron ng Kristyanismong naitatag si Kristo. Yun ang aking sariling obserbasyon. Doon nagsimula yung sulpot eh. Kasi sa Facebook dami nasasabi, kami ang tunay na iglesia. Pero ang response naman ng Katoliko, nung tunay sulpot lang kayo, ba't sulpot? Kakasulpot lang. Bakit? May Kristyanismo na biglang sulpot lang sa inyo. Yun ang issue pinag-uusapan sa pagkakaalam ko. Ngayon, hindi pwede na maging sulpot na iglesia Katolika sapagkat siya ang original. Yan. Gagamitin ko ngayon yung The Religion's Book na akda ni Charles Lowell Thiessen at saka ni Eve Levavi Feinstein, kung saan sinasabi sa page 334 ay ganito: The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Ang Roman Catholic Church is the original. Ba't siya naging original? Kaya nga sinabi, alam naman niya na ang tungkol sa true church, walang ibang founder may tuturo dito kundi si Kristo lang. Yung sinasabi nilang Constantino, hanggang ngayon walang may pakita dahil interpretation lang naman. Next, number 1, nagtayo si Kristo ng iglesia. Yan ay Matthew 16:18. Sabi niya, Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Wala naman sinasabing I will re-establish my church. At wala ring Bible scholar ang nagsabi na ang ibig sabihin niya I will build is I will re-establish my church. Walang ganun. And all the powers of hell will not conquer it. Sa panahong yan, ay wala pang naipapangalan sa naturang iglesia. Number 2, nakarating ang iglesia sa Antioquia ayon sa Gawa 11:26 kung saan siya unang tinawag na Kristiyano. Number 3, ang ikatlong obispo ng Antioquia ang nagpangalan nito ng Iglesia Katolika. Sa kanyang liham sa Smyrna, sinabi niya, Wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Sa Gawa 11:26, ang obispo ang mamamahala sa iglesia. Sila yung magpapakanin sa iglesia. Yun. At isa sa mga obispo sa naging iglesia sa Antioquia, ang nagpangalan dito na Iglesia Katolika. Ngayon. Number 4, bakit pinangalan ng Iglesia Katolika? Dahil may connection sa Diocese sa Roma. Yan, ito ginamit ni Ramel Parba nung sa debate nila ni Father Darwin. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ngayon, sabi niya kanina, ang tinayo daw ni Kristo, ano daw yun? Continuation. Eh, ang sabi dito, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Kung sinasabi niya ngayon na ang RCC ay sulpot, therefore lilitaw na sulpot ang tinayo ng Panginoong Jesucristo. Lilitaw na sulpot ang tinayo ng Panginoong Jesucristo.
Kahit nasaan kayo mag-research, standard reference, wala talagang mababasa na ang Roman Catholic Church is founded by Constantine. Gusto nila, Constantine kasi. Wala yun. It was founded by Jesus Christ. The church founded by Christ is here. Nandito na. For the first time called the Catholic Church. Yan. No? Ito naman, number 5, bilang patunay. Ito ay pinamumunuan ngayon ng Papa sa Roma. Ang pinakuhanan ko nito, yung kanilang Alpha and Omega Volume 8 sa Article Catholic Church. Sabi, a universal Christian church whose doctrinal base was formed with the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. So yung Catholic Church, inumumunuan yun ng Pope. Ngayon, ito naman, ayon sa The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist Church. Ito, The Ministry Magazine. Ito na ang ancient Catholic Church became the Roman Catholic Imperial State Church. Ito ang ebidensya na mismong babasahin ng SDA ang nagpapatunay ng Roman Catholic Church ay hindi isang sulpot na iglesia bagkus ay isang transformation. Bakit? Bakit transformation? Nito, ay The Ministry Magazine, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Nagpatuloy yung hanggang sa panahon ni Constantine. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Number 3, just as soon as this church, ano bang main subject? Yung ancient Catholic Church, just as soon as this church joined herself to the state, sabi daw dito, she persecuted the pagans and exchanged force for Time na? For persuasion. 7 minutes pa bro, and 36 seconds. Marinig ko sa sigaw ng time eh. For persuasion in her religious work. And she, ano yung she? Referring to the ancient Catholic Church established by Christ. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. So, kung magbabatayan ng kanilang Ministry Magazine, it's a transformation. Naging yung iglesia tinatag ng Panginoon daw, nang ito daw ay makihalubilo, nag-join daw siya sa Estado, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Kaya kung sasabihin niya ng Roman Catholic Church ay sulpot, then lilitaw na ang ancient Catholic Church established by Christ ayon sa kanilang The Ministry Magazine ay sulpot din. Kaso pinaunahan niya kanina na hindi yan sulpot. Alaka, paano ngayon yan? Nag-iba ang Stanley Camacho. Sinabi niya kasi kanina ang established by Christ, hindi sulpot, continuation lang. Yung sinasabi ng kanilang Ministry Magazine, yung iglesyang tatat ng Panginoong Jesucristo, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Diyan nangyari, parang transformation lang. Para lang nangyari doon main subject, Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostles, just as soon as this church, referring to the Catholic founded by Christ, joined herself to the state, she became, pag sinabing she became, para lang yung, Rustong Padilla naging bibigandang hari, or Charis Pimpenko naging Jake Cyrus, yan. Rustong Padilla naging bibigandang hari. Ibig sabihin ba, ibang nila lang si bibigandang hari? At hindi siya ang Rustong Padilla? Whether you like it or not, siya pa rin yun. Nagbago man ng imahe, siya pa rin yun. Parang nag-transform lang. Ay Charis Pimpenko and Jake Cyrus. Sabihin mo si Jake Cyrus ay hindi si Charis Pimpenko. Mali yun. That's 5 minutes. Whether you like it or not, siya pa rin si Rustong Padilla.
Pagdating sa araw ng botohan, pag yan pumasok sa presinto para bumoto, ang pangalang ilalagay niya sa kanyang boto ay Rostom Padilla pa rin kahit nagpapakilala siya ngayong bibigandang hari. At si Charis Pimpenko, kahit Jake Cyrus na kanya pakilala ngayon, pag yan pumirma sa botohan during election, ang gagamitin niyang pangalan, Charis Pimpenko pa rin whether you like it or not. Ngayon, etong conclusion, ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot dahil existing na siya first century pa. Oh. At wala rin namang Bible scholar nagsabi na si Kristo ay nag-rebuild lang. Wala. Wala no, nag-rebuild lang. Malamang pag may nagsabi nung pastor protestante, in which alam naman natin hindi katanggap-tanggap, hindi ba? Next naman, eto, Young Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion. Hindi siya pwede maaring sulpot kasi hindi naman siya ang Christianity, yung iglesia doon sa ilang ngayon kilala sa pangalang Judaism yun. Whether you like it or not, yung nagsimula doon sa ilang ngayon ay kilala sa Israel bilang Judaism. Actually, doon nagaling ang mga apostol eh. Si Kristo mismo doon nanggaling eh. Si Apostol Pablo doon mismo galing Judaism. Dahil doon talaga yun nagsimula sa Judaism. Si Kristo talagang nagtayo siya ng ibang iglesia existing pang Judaism. Existing, nagtayo siya ng iglesia. At yung tayo ng iglesia, Christian Church yung kanilang iniwanan, hindi Christian yun. Oh. At yung pinagtatalakayan namin ngayon, sulpot. At based naman sa, alam ko naman yung mga nasa Facebook na nagtatalakayan, kaya tinatawag na sulpot, referring to Protestant. Kasi sabi ni Camacho, sila daw yung true church eh. Lagi niya sinasabi na sila yung true church. SDA daw nalabi sa iglesia. Paano nangyari yun na ang SDA is ang nalabi sa Judaism? Hindi pwede mangyari yun. Walang record, walang historical record na inaamin ng Judaism na ang SDA sa kanila nanggaling. Wala. Objection, Mr. Moderator? Oh. Ba't siya nag-object? Mr. Moderator? Nawala ang moderator? Oh. Nakamute ka, bro. Siya nakamute. Oh, moderator. Hello bro. Yes, I object kasi ang paksa ay patungkol lamang sa Roman Catholic Church at maliwanag po yan. Dedepensa lang sila na hindi sila sulpot, patutunayan ko na sulpot. Hindi kasama rito pinag-usapan ang Seventh-day Adventist Church. I hope you considered it. Okay. Counter objection. Okay, wait lang ha. Ina-analyze ko yung ating objection. Nag-object yung ating affirmative dahil nababanggit yung doon sa kanilang iglesia na sasama na sa iyong presentasyon at ino-object niya ito dahil lumalabas sa topiko. However, ano ko muna sa ating kabilang panig, ano yung counter objection mo doon bro sa objection niya? Moderator, alam ko na kasi na gagamitin, nasa ano ko na yun, sa presentation ko na talagang gagamitin niya yung termino na remnant. Kaso nga lang, yung ginamit niya Tagalog na labi. At binanggit niya yung kanina sa kanyang affirmative stand na ang Seventh-day Adventist na labi sa iglesia. Paano ako naging binanggit na talaga yon. Kasama talaga sa presentation ko yon. Kaso binanggit nga niya. So ba't siya mag-o-object? Binanggit niya kanina. Nilista ko nga rito SDA na labi raw sa iglesia. Okay. Sinabi kanina yan. Okay. So ang counter objection mo bro, dahil nababanggit niya yung sa side nila na Seventh-day Adventist, so therefore gumagamit ka din ngayon na binabanggit po din ng SDA, no? So ganito yung ating decision dyan mga kapatid. Okay, so ang decision natin mga kapatid, ina-advise ko lang syempre, again, nagiging technical tayo dito, ina-advise ko yung kabilang panig na laging pumasok doon sa topiko
At however, meron talagang nababanggit dito dahil this is between Catholic and SDA, di ba? So nababanggit talaga. Ang tinitingnan ko lang dito is hindi masyadong magtagal yung ating tumututol doon sa kabilang panig. At napapansin ko naman this is a purely Catholic pero nababanggit lang ba kumbaga. So ganito bro, Camacho, i-resume ko yung time pero I will advise dito sa kabilang panig na ipasok lagi dito sa ating topiko mga kapatid. So time resume bro. Proceed sa presentation, 2 minutes and 11 seconds. Okay, continue ako ngayon. Ayan na. Oh, ayan, tapos na pala yung ano ko. So, yun na nga. Hindi siya pwede maging sulpot dahil siya ay original Christian Church. At ayon mismo sa Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79, ang Roman Catholic Church or the Catholic Church is a member of Christian Church tracing its history back to the apostles. At The Ministry Magazine, ulitin ko, ang mismo nagsabi na ang ancient Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic Imperial State Church. Para lang yang nangyari doon sa kina Rostom Padilla at Charis Pempenko na nag-transform. Hindi nagbago. Siya pa rin yun. Mayroon mang pagbabago sa pangalan pero siya pa rin yun. Siya pa rin yung napapagilalang bibigandang hari. Siya pa rin yung pamilya Padilla na ipinanganak sa pangalang Rostom. Just 1 minute. Whether you like it or not. Time na? 1 minute pa bro, 53 seconds. Okay, 1 minute pa pala. Okay. So, hanggang doon na lamang ang aking presentation. At least, napatunayan ko, sabi niya kasi hindi raw sulpot yung tatag ng Panginoong Jesucristo eh. Kaya hindi sulpot yun, kino-confirm yan ng Roman Catholic Church, ay hindi sulpot kasi yung naging became the Roman Catholic Church is the ancient Catholic Church established by Christ and His apostles. So, nagiba yung ano niya. Referensya, walang nabasa. Talata, walang nabasa. Ang ginawa lang niya, nag-interpret. Suportado ba ng Bible scholar? Walang pinakita. Bible authors daw. Inanapan talata Bible authors, wala pa rin naipakita. So, alang nangyari. No? Walang nangyari sa tindig niya. Thank you. Okay, time. At dyan natatapos ang unang pahayag din ng ating negative side. At dadako tayo sa ating 7-minute na first cross ng ating affirmative dito sa ating negative. So Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. So ang una ko pong tanong sa ating kaibigang Jando, hindi ko masyadong naulinigan but ikukumpirma ko po sa inyo. Ginamit nyo na po ba yung Matthew 16:18? Yes or no? Yes, ginamit ko na yon at walang mababasa doon na ang RCC ay sulpot na iglesia kaya ang paksa mo hindi napapatunayan doon. Okay. Next question. Thank you. Doon sa Matthew 16:18, yung salitang itatayo ko ang aking iglesia, yung itatayo, ano po yan sa Greek text? Objection, moderator. Time stop. Objection tayo. Ano yan? Negative. Ang rule natin, kung hindi pinisinta, bawal itanong, hindi ba sa negative stand? Okay. So, counter objection doon, bro? Yes, maliwanag ano? Itinanong ko muna kung ginamit niya yung Matthew 16:18. Sabi niya yes. Ginamit niya. Kaya ko siya tinanong, ano ba sa Greek yung salitang itatayo? Kaya dapat pong sagutin niya po ito. Okay, so ito yung decision natin mga kapatid ha. So I think ginagamit niyo ni Jando yung kanyang karapatan na kung hindi daw niya nilatag hindi niya sasagutin. So doon muna tayo. Mamaya siguro sa rebuttal pwede yan.
So magne-next question tayo, bro Camacho. Proceed, timer. Okay, sige. I respect. Next question. Tanggap mo ba na yung ginamit na salitang Grego na katumbas ng salitang itatayo ay tumutukoy sa rebuild? Yes or no? No, ako'y tumututol sapagkat si Kristo ay hindi naman yung nagtayo doon sa lumang tipan. At wala namang record na si Kristo ay naparoon sa lumang tipan para magtayo ng iglesia. Next question. Next question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba na yung kahulugan ng salitang rebuild mula sa tekstong Grego ay tumutukoy sa to restore? Yes or no? Objection, moderator. Time stop. Gumamit na naman siya ng Grego. Wait lang bro ah. Wait lang. Okay yan, time stop. So objection mo na sa negative, ano yan? Yes, gumamit na naman siya ng Grego na sinabi ko kanina, hindi yan kasama sa presentation ko. Kaya kung magpapabilib ka sa wikang Grego, tanungin mo na lang yung mastertang nila, ang Grego. No. Ganito, isihan natin konti ha, yung word na yon. Para hindi tayo masyadong uminit, alam ko, debate naman ito. So ganito, doon sa objection mo, ina-analyze ko, tinatanggi mo yung sagutin dahil wala kang nilatag na Grego kanina. Yes, Tama. moderator, itatanggi ko talaga sagutin dahil yung Grego ay hindi ko nilalatag. Yes, kaya yes, kahit yes. pwede pa siyang magtanong sa Yes, Grego, yes. hindi ko Okay, sasagutin yan. okay. Hindi ko naman matter ang Greek. Kuha ko na bro, kuha ko na. So, dito tayo sa counter objection or magde-decide na ako na... Next question na ako. Ano na lang ako? Sige. Tawag dito, i-revise. Sige. So, time resume. Next question. Okay. Tinatanggap mo ba na yung ibig sabihin ng itatayo doon sa Matthew 16:18 ay tumutukoy sa rebuild, repair, at restore o to restore? Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? No, hindi ko tinatanggap yun. Dahil liban na lang kung meron kang maipakita na Bible scholar na nagsabi na sa Old Testament pa lang nakapagtayo na ng iglesia ang Panginoong Heso Kristo. At dapat basahan mo ko ng version na nagsabi, I will rebuild my church. Next question. Okay, next question. Okay. Ito bang aklat na isinulat ng scholar na si Joseph Thayers na biyasa sa pag-aaral ng tekstong Grego, tatanggapin mo ba ito o tatanggihan? Moderator, hindi ko pa ginagamit si Thayer. Okay. Okay, next question agad yan. Sige, next question. Next question. Yung binabanggit niyo po kanina na Young's Learning Encyclopedia at yung Miriam, alin ang mas may authority sa iyo? Itong kay Young Learning Encyclopedia, Miriam noong 1979 o ang mga sitas ng banal na kasulatan? Pareho. Objection, Dahil Mr. Moderator? Time stop. Objection muna tayo. Categorical po ang tanong. Pipili Okay. po siya sa dalawa. Okay. hindi ako Wait pipili, lang bro. moderator. Wait lang bro ha. Mm-mm. So, ina-analyze ko yung objection ng kabilang panig. Naghahanap siya ng doon sa close-ended na question. Dapat mamili daw yung kabilang panig doon, either yung Biblia or yung mga binabanggit niya kanina. So counter objection ka doon bro, Jando? Or sasagot ka na or 10 seconds agad? Parang na-mute ka bro, Jando. Na-mute ka bro.
Kung nagsasalita ka bro, na-mute ka bro ha, nag-mute ka. Bro Jando, naka-mute ka bro. Okay, na out si Brother Jando, I think sa nandiyan pa ba? Ito. Yung punto por punto nawala no. So, pause muna natin yung ating time at habang naghihintay, shoutout pala sa ating mga nasa live dyan. So, mga kapatid, meron kaming rules sa Debaters Convention ha, na kung hindi makabalik ang ating debater ng 5 minuto sa debate is ipopause namin yung ating debate ngayon dahil hindi namin kayang maghintay ng forever. So, isiset ko yung time mga kapatid habang babalik si Brother Jando. Ayan. So, shoutout muna sa ating habang naghihintay tayo. Shoutout muna sa ating nasa mga streamer ngayon. Alam ko ang daming streamer ngayon nandito sa punto por punto kaya sa pag-aralan natin at dito kay Junril naka live diyan. Ayan. At dito din sa amin sa Debaters Convention, alam ko napakarami. Nakita ko sa punto por punto, I think 300 plus or something, mas kanina pa yon. Siguro mas marami. At dyan din sa pag-aralan natin, alam ko napakaraming mga viewers dyan, lalong-lalo na sa mga SDA. So again mga kapatid, ang pinag-uusapan namin ngayon, okay, na-mute pala ako. Okay, at dito tayo mga kapatid. Okay. Okay. Parang na-mute ako. Ayan. Okay, at dito tayo mga kapatid sa ating topic na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Formative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Jando ng Catholic mga kapatid. At hinihintay natin na ma-connect si Jando. Titingnan ko muna yung message natin ha kung nag-PPM ba siya. Tingnan natin. So wala pa for now. Bro Junril, sa side ng punto por punto, paki-check naman. O baka brand out or sa internet. Oo. Hello? Pasukin niyo yung ano ko. Ayun, kabalik na. Ayun. So thank you. Nakabalik na. I-end natin yung ating timer na 5 minutes. Okay, so Bro Jando, okay ka na bro or meron ka pang isi-set dyan? Nawala. Pati record ko naputol, sayang. Sige. Bigla namatay yung ano, buti na lang yung streamer ko naka-on pa rin pero walang microphone yung streamer ko eh. Wait lang. Muna. Sige bro, i-set mo muna yan. Ayan, at least nakabalik naman. Ayan no. So ayan talaga biglang wala. Biglang nag-collapse yung laptop. Kaya yan. Okay, saan na ba tayo? Sa tanungan tayo bro, meron na lang 3 minutes and 9 seconds. So bro, okay, go ahead. Bro Camacho, Okay. doon tayo sa objection, di ba? Ay, nakalimutan ko na yung objection ko. Kung naalala mo, kapatid na Rasha, Okay. ano na lang, relay. Doon to sa sa categorical na alin ba yung paniniwalaan ni Jando, ang Biblia ba or yung sa mga history na binabanggit niya? Bro Jando,
sa ano kasi dito kasi sa dito sa pagpipilian close-ended ba, talagang babanggitin mo yung dalawa bro ba? So bro Jando, meron kang counter objection doon bro? Ready ka nang sumagot or magpapaliwanag ka kaagad? Papaliwanag ko bro Rasha. Okay, 10 seconds yan. Timer, start. Lahat, basta based on reality, authority namin yan. Dahil ayon sa amin, sa turo namin, ang iglesia ang siyang haligit-haligan ng katotohanan, hindi Biblia lang, hindi referensya lang. Next question, 10 seconds. Okay. Next question. Okay, next question. Ano? Kanina ay hinahanapan mo ko ng tila baga verbatim. Tila baga verbatim. Ang tanong ko naman sa iyo ay bilang pagbabalik doon sa tanong ninyo. Mayroon ba kayong mababasa naman sa Biblia na nagsasabing ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot na iglesia? Meron ba o wala? Meron or wala? Sagot? Wala ka namang nabasa sa Biblia kanina. Hinanapan kita, wala ka nabasa. Wala ka napatunayan. Next question. Next question. Okay. Ang tanong ay ganito. Categorical question. Mayroon ka bang mababasa sa Biblia na ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot na iglesia? Verbatim din? Meron ba o wala? Objection, moderator. Time stop muna. Okay, objection natin, negative. Nakalimutan niya, moderator, na ako ay negative at siya ang affirmative. Huwag niya sana ilipat sa akin ang burden of proof dahil siya ang dapat patunay, hindi ako. Okay. Lang ako. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. At parang iniisip mo na his question is invalid dahil dapat yung burden na sa kanya. At ito na nga, tinatanong ka at tinatanggi mo sagutin. So, dito kay Fernando Camacho, counter objection or magde-decide na ako? Yes, counter objection kasi nga nasa position ako ng affirmative at siya'y nasa negative. Kaya ang tanong ko, based doon sa kanyang presentation, kasi pinabulaanan niya kanina na hindi sila ang sulpot na iglesia at wala di umano akong nabasa. Kaya ibinabalik ko yung tanong based on presentation. Siya ba naman, mayroon ba siyang mababasa na ang Roman Catholic Church hindi sulpot na iglesia? Okay. Meron o Okay. wala? So, nagigets ko na. Sa side mo naman, your question is valid. So, ganito yung ating decision dyan, bro Jando. Yung sa objection mo bro, i-ano ko muna bro kasi I see naman yung question is valid bro. However, meron naman tayong choices na 10 seconds na paliwanag agad or sabihin mo lang na next question or talagang sasagot tayo ng 20 seconds bro. So anong gagawin natin bro Jando? Hindi ko sasagutin yung moderator dahil negative ako. Ako ang tututo sa Okay. kanyang tinig. Okay na ba? Doon. Okay. So, next question tayo. Malinaw naman yan. Bro. Okay. Timer. Okay. So next question po. May binanggit kayo kanina na ang wika ninyo ay lumabas ba or ginamit yung salitang Catholic Church sa panahon, parang yun ang naulinigan ko, pakicheck na lang po, ng inyong ikatlong obispo ng Antioquia na kinikilala. Yung ba ay lumabas during Matthew 16:18? Yes or no? No. Yun ay lumabas taong 110. Sa aming katuruan, yung pinangalanan niyang Catholic Church, yun ang iglesyang tinayo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 16:18. Next question. Last 1 minute. Next question. Sabi mo, 110, I think AD yan, 110 AD. Kung mabasa ko halimbawa, hindi ito showdown, kung mabasa ko halimbawa na yan ay 107 at hindi 110 AD, tatanggapin mo ba
Nagkamali ka lang? Time stop. Yes or no? Ay, Time stop mo na. inabutan. Okay, so again, dito tayo sa ating rules mga kapatid, na pag meron talagang kung mabasa or pag mabasa, hindi ko talaga yung pinahihintulutan. So next question ka, Camacho. Okay, sorry. I accept. Okay, next question. Sa inyo bang the Apostle Creed, ang nakalagay ba ay 110 AD or 107? Okay. Ang nakalagay doon, 107. Yung sinabi ko, 110. Ang ibig sabihin nun, estimation yun. Yung walang problema doon, 110, 107. Sinabi ni Ignatius ng iglesia, tinatawag niyang Catholic Church, ayun ang iglesia tinayo ng Panginoon sa Matthew 16:18. Next question. Time. 7 minutes time. Time na. Okay, Sige. Salamat. so thank you. So, dyan natatapos ang first stage ng ating debate. First stand and first cross mga kapatid. At shoutout sa lahat ng nagsistream dyan dito sa Punto por Punto, dito sa pag-aralan natin, syempre, at sa amin din sa Debaters Convention. At dako na tayo sa ating 10-minute na rebuttal. First, dito affirmative, pakiset mo na yung time. 10 minutes. Okay, so rebuttal stage. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, so unahin ko na itong estimation. Pero napansin nyo ba mga kapatid, nang tinanong natin siya tungkol sa panahon o date at tungkol doon sa paglabas ng term na yan, ikinapit natin sa Matthew 16:18, hindi estimation yung flow of answer niya. Di ba? Hindi. Talagang ano yun? Tiyak na tiyak yun. Kaya lang, nang ginamit natin the Apostle Creed na kanilang aklat, nakalagay 107. Ang ginawa niya, estimation daw yung 110 AD. Ang tawag dyan, pagpapalusot. Diba? Kung dito pa lamang sa date Fiction moderator. ay, bakit? Okay, time stop muna. Time stop. Objection. Okay. May usapan tayo, moderator, na yung mga fucker, gaya ng palpak palusot. Okay. Kamacho, maging lalaki ka naman kausap, Camacho. Okay. Huwag ka magpasaring. Ano? Okay na yan. Okay na yan. Huwag kayong mag-usap. Ganito. Naman. Nag-usap na tayo eh. Wait lang, bro. Both side. Hayaan natin, moderator. So, both side, paki-mute mo na mga kapatid. So, ganito. Again, sabi niyo nga kanina, di ba, isihan natin. At dito din kay Camacho, doon sa word talaga, which is, So, isihan natin yung word na paggamit ulit, ha. So, 9 minutes and 10 seconds. Please be remind both sides. Your time start. Okay. Okay. So, dito, no? Kung sa dating pa lang, nagkaka-error na. Dating pa lang yon, how much more sa Biblia na ang pag-uusapan. Diba? Napansin niyo ba? Mula sa una nating presentation hanggang sa presentation ng negative side, yun ating mga haligi na napakaraming talata, ginibaho ba niya? Hindi ho. Hindi nga natin narinig na yung iglesia sa ilang, hindi yun ang original church. Wala. Di ba? Hindi rin natin narinig na yung iglesia sa ilang, yun ang Roman Catholic Church. Wala. Wala. Ngayon, sabi niya kanina, sabi ng negative side kanina, hindi niya tanggap na yung kahulugan ng itatayo ay tumutukoy doon sa to restore, to rebuild, repair. Hindi raw. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kapag kayo maalam sa biblical languages, hindi ho kayo maliligaw. Kaya tignan ho ninyo, ipopost ko sa inyo, yan ho ang tekstong Grego ng nababanggit nating talata. Ano po? Yan ang tekstong Grego. Ano po yung pinaghanguan ng salitang itatayo ko ang aking iglesia?
galing po yan sa salitang oikodemesu. Oikodemesu. Napakalinaw po yan mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng oikodemesu? Ito, ang sabi sa atin ng ating, ito, mas malalim na pag-aaral na ito, morphology na ito. Yan. Sa analysis ng morphology, sabi rito, yung oikodemesu, ano sabi? Build, erect, build up again, restore. Tama ba na pagkabasa natin? Restore. Napakalinaw mga kapatid. Di ba? Alin niyang i-restore? Di yung iglesia sa ilang na nabagsak. Di ba? Kaya nga tinatanong natin eto pa isa. Yang nakikita ninyo sa screen, iba yan kaysa rito. Kaya tinatanong natin, eto ba tanggap po niya? Palibasa, tama naman, hindi pa na naman niya ginamit ito. Ako pa lang gagamit nito. Tignan ninyo mga kapatid, mga kaibigan. Dito, sa aklat na ito yan. Ito. Ano nakalagay? Ano ho ang inyong mababasa? Ayan, napakalinaw. Joseph H. Thayer, third printing. January 1991. Yan po ang copyright niyan. Okay? Publishing, Hendrickson Publishing, page 440. Contextually, to restore by building, to rebuild, repair. Ang linaw mga kapatid. Mas matalino ba ang ibang tumututol dito? Hindi ho eh. Ano ba ito? Bihasa sa biblical languages. Di ba? Kaya, paano na ngayon maitatayo ng negative side? Na ang iglesia nila ay hindi sulpot. Last 5 minutes. Kayong ang itinayo palang iglesia, yung itatayo sa Matthew 16:18 ay bunga ng pagre-restore, pagre-rebuild. Bakit ginamit ang pagre-rebuild? Kasi nga nabuwal. Kaya yung mga talatang hinugot ko kanina, hindi natutulan yon ng negative side. Kaya hanggang ngayon, nananatiling nakatayo ang katotohanan, ang Roman Catholic Church ay sulpot talagang iglesia. Napakalinaw yon, mga kapatid. To rebuild, restore. Ewan ko lang kung paano ninyo unawain yon. Maliban na lang kung tatanggihan natin ang mga tekstong Griego. Hindi sa tayo nagmamarunong, hindi ho. Kundi ginagamit natin yung mga tools ng mas higit na nakapag-aral sa atin. Hindi sinasabi natin nagmamagaling tayo, kundi nag-aaral tayo ng malalim para wag tayong mailigaw ng kung sino-sinong nagsasabing sila di umano ang tunay na iglesia. Kaya nga, yung nagsasabing sila ay nagsimula doon sa doon sa bagong tipan, ang tawag po dyan, ang tawag po dyan ay sulpot na iglesia. Yan ho ang katotohanan yan mga kapatid. Ngayon, ginamit ng ating kaibigan yung aming latalain. Dito sa aming latalain, makikita po ninyo dyan. Ayan, ilalagay ko ulit sa screen mga kapatid. Yan. The Apostolic Christian, Ancient Catholic. May nabasang Ancient Catholic. So lumalabas, parang sila na yan. Kasi merong nabanggit na Ancient Catholic eh. Mali po mga kapatid at mga kaibigan. Bakit natin nasabing mali? Sapagkat nagdudumilat ang katotohanan mga kapatid. Mayroong kasaysayan na nagsasabi sa atin na hindi kumukontra sa atin pong latalaing binasa ng atin pong kaibigan. Dito sa pahina 25 ng aklat na ito ni Earl Cairns, isa po itong Christian through the centuries
Christianity through the Centuries, history ng Christian Church. Mababasa niyo po sa page 25 ang mga ganitong kataga na hindi mapapasinungalingan ng sinumang nag-aaral ng tunay na kasaysayan. Ano ang sabi? Ito ang sabi. The first period of the church history reveals the growth of the Apostolic Church unto the Old Catholic Imperial Church. Last 2 minutes. Ito pong Old Catholic Imperial Church, hindi ito ang Roman Catholic Church. Ang tawag dito rin, Holy Church. Ito yung sinasabi doon sa aming latalain, na the Ancient Catholic Church, ito po yon. Ngayon, sa paglago nito, lumago rin ang isa pang samahan, nagpakilalang church. Ito ang Roman Catholic System ayon dito. Ang Roman Catholic System, yan po ang Roman Catholic Imperial State Church. Yan din po yan. Ngayon, sapagkat may hula ang Biblia, Kapitulo 20, talatang 28 hanggang 29 na may papasok na ganid na lobo. Habang lumalago ang Apostolic Church, pumasok din ang Roman Catholic System o yung Roman Catholic Imperial State Church na yan. Na yan din ang binabanggit doon sa aming summary. That's 1 minute. Na Ancient Catholic Church, pinersecute ng pagan government. Yan. Kaya pagdating sa talatang 25, pahina 25, ituloy nyo lang. During this period of institutional development, the office of bishop was strengthened and the Roman bishop grew in power. As the period ended, the Old Catholic Imperial virtually became the Roman Catholic Church. Biruin po ninyo, talagang sila yung ganid na loob mo. Sumulpot lamang. Kaya doon sa ikatlo naming bahagi ng binabasang summary of point, yung she became the Roman Catholic Church Imperial State Church, ito po'y natupad sa Roman Catholic Church nang sila ay ideklara ng isang samahan. Kaya sulpot ba ang Roman Catholic Church? Yes, time. Sila. Ay, time na. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Susunod natin, 7 minutes sa second cross ng negative sa affirmative. So, Brother Jando ng Catholic, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Sabi mo kanina, hindi ko tinutulan ng mga talatang ginamit mo. Totoo ba yon o nasisinungaling ka doon? Totoo yon. Sapagkat nung sinabi kong hindi mo natutulan ang mga talatang ginamit ko, hindi mo ginamit yung Oseas. Hindi mo ginamit yung iba pang mga talata. Nagsumakay ka lang doon sa Matthew 16:18, doon ka lang naglaro Kaya hindi mo Next talaga question. natutulan yon. Hindi ba kanina tinanong ko sa lahat ng talatang pinagbabasa mo, nabasa mo ba doon na ang RCC sulpot na iglesia? Yes or no? Tinanong mo yon, yes, tinanong mo yon, pero hindi mo isinama sa presentation mo. Iba ang pagtatanong, iba ang paglalatag ng presentation. Ang hinihintay ko sa iyo, gibain mo sa presentation mo yung mga talata, 7:38 ng gawa, Jeremias 13, Jeremias 31, Oseas 14. Hindi Next mo question. nagawa. Ba't ko gigibain? Wala pa nga ako sa rebuttal stand ko. Sagot? Rebuttal mo na yon. Kasi ako ang negative, ako ang affirmative, ikaw ang negative. Once na nagtayo ako, magre-rebut ka na dahil negative ka. Hindi tayo parehong first presenter. Kaya maliwanag ang paksa. Positive ako, affirmative, negative ka, rebuttal Next section question. mo na yun. Next question. Ano ka ba talaga dito? Affirmative ka o negative? Affirmative ang aking tinatayo. Kaya dapat pagkatapos kong magtayo, pagkatapos kong maglahad,
pagtayo mo naman, gigibain mo lahat ng presentation ko, including Isaiah chapter 10 verse 22, Isaiah 11:11, Mateo 16:18, John 1:10-11. Kaso Next doon question. pala sa Next question. O sige, Isaiah 10:22, mababasa ba doon na ang RCC ay sulpot na iglesia o hindi mababasa doon? Mababasa sa diwa. Ikaw na nagsabi, Mr. Moderator. 110 AD. Time stop muna. Time stop. Okay, objection natin, negative. Ano yan? Hindi ko naman tinatanong kung sa diwa ba. Ang tanong ko sa kanya, mababasa ba doon sa talata mismo o hindi mababasa? Ba't nilalagay yung diwa? Hindi ko tinatanong yung diwa. Ikaw talaga. Counter. Okay. Dito sa objection doon sa pag-qualify doon sa sagot ng ating kabilang panig, no? So dako tayo sa ating counter objection. Wala naman siyang binasang wala naman siyang tanong na affirmative. Sabi lang niya, mababasa ba doon? Remember, may tatlong uri tayo ng pagbasa: word for word reading, reading behind the text, at reading between the lines. Okay. I think alam niyo yun. Okay. So, ganito. Doon sa tanong na mababasa ba, di ba Bro Jando? Sumagot naman ng kabilang panig na mababasa. However, doon sa qualifier niya, yung pag-explain niya, siguro audience lang yung bahala doon kung paano. Pero basta sa amin na moderator, doon lang kami sa sumasagot naman sa either tama para sa iyo or hindi. Sa rebuttal mo na lang ilatag yan kung paano niya sinasagot. However, itutuloy ko yung kanyang pagpapaliwanag doon, ha. So, timer, start 20 seconds pa, Camacho. Proceed, bro. Okay, oo. Kasi talagang sulpot sila dahil itong Isaiah just 25, wala pa itong 110 AD. 110 AD sila. Sulpot talaga ang Roman Catholic Church. Ay, yan ang ating posisyon. Kaya hindi pa rin nababali ang pagiging affirmative natin hanggang sa kasalukuyan. Next question. Okay. Ito sa inyong The Ministry Magazine. Ano ba ang subject matter sa pahina 29 na ito? Ano tinutukoy na iglesia sa summary of points? Opo. Yun pong iglesia, yung ancient church na binabanggit dyan, yan din po yung the Apostolic Church na lumago doon sa Old Catholic Imperial Church. Hindi po yan Roman Catholic Church. Kasi sa paglago niyan, lumago rin yung Roman Catholic system. According Next question. Itong tinutukoy ditong the ancient Catholic, ito ba ay sulpot o hindi sulpot? Hindi sulpot yan. Sapagkat yung ancient Catholic Church na yan, yan din ang iglesia sa ilang. Kaya nga ancient ancient. Yan din ang iglesia sa ilang. Hindi Roman Catholic Church yan. Paglago niyan, sabi rito, lumago rin ang Roman Catholic system. Page 25. Okay, next question. Sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, sinong church ang tinutukoy dito? Saan yan? Saang banda yan? Time stop pa na. Okay, so nagka-clarify ka, Camacho. Doon sa nagtatanong ka time stop muna natin. However, doon sa clarification, either tanggapin ng kabilang panig yung clarification or doon pa din siya sa tanong, ha. So ibabalik natin sa negative. Ika-clarify mo ba, bro, or tuloy ka pa din sa tanong mo? I-clarify ko syempre para masagot niya ang tanong. Sige. Saan daw yun? Itong sinasabi dito na just as soon as this church, anong church ito? Okay, so okay. Okay na. Sige, time start. Proceed sa sagot, 20 seconds. Opo. Yung church po na yan yung church na pinasok ng mga ganid na lobo sa Gawa 20:28. Na sa kalaunan, dahil namayagpag ang kanilang mga leader, nadominahan nila, naging Roman Catholic Church Imperial. Pero yung nalabi, humiwalay po sa kanila. Next question.
So, itong just as soon as this church, ito ba yung ancient Catholic Church? Yes or no? No! Yung just as soon, yung number 3, yan ba yung Yes. tinatanong po Time stop muna. Clarification Okay. lang po. Clarification. Okay. Bago ko sumagot. Okay, so merong clarification ulit. Sa clarification, Bro Jando, either i-clarify mo or hindi. Ika-clarify mo ba, bro? Okay, so Yes, i-clarify ko para talaga proceed, bro. masagot ang tanong. Proceed, bro. Okay. Etong sinasabi dito, Camacho, na just as soon as this church, itong this church, ito ba yung ancient Catholic Church? Yes or no? Oo. Yan po yan. Proceed, start. Yung ancient Catholic Church. Pinasok yan ng ganid na lobo. Ngayon, nagkaroon ng posisyon yung mga ganid na lobo. Kaya sila naging Roman Catholic Imperial doon sa hinaharap. Pero yung iglesyang nalabi, humiwalay po yan dyan. Kasi hindi na yan ang tunay na iglesia. Ang nalabi, ang tunay na iglesia, Next question. kinamkam nila Next question. yung iglesyang... Sige. Okay, next dito. Sabi, joined herself to the state. Ano ang nag-join sa state? Yung ancient Catholic Church ba? Yes or no? Yung Roman Catholic Church. Maliwanag yan, persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Church. Actually, hindi pa yan Roman Catholic Church talaga eh. Imperial parang yan. Imperial State of Church. Kasi nagkaroon pa kayo ng division sa pagitan ng, Next question. ng Next Orthodox at Western. Okay, so yung sabihin, yung sinasabing na just as soon as this church joined herself to the state, ito ay Roman Catholic Church. Hindi pa. Ang una dyan ganito, makinig kayo, ang ganito, yang Apostolic Church na lumalago sa Catholic Imperial Church, yan yung tunay na iglesia. Pinasok yan ng ganid na lobo, yang Roman Catholic system. Inagaw nila yung kapangyarihan ngayon. Kaya yung tunay na iglesia lumabas sa Next church na question. yan. Next Kaya question. sila naging became Next the question. Roman Catholic Church. Okay, so klaruhin ko lang ano ba talagang totoo? Ito bang this church that joined to the state, ito ba yung Roman Catholic Church o hindi yung Roman Catholic Church? Ito ang sagot. Yan po, yung mga lobong pumasok doon si ancient church na kalaunan became the Roman Catholic Imperial State Church. Magkasama pa dyan ang Western at saka yung Orthodox. Kaya hindi pa kayo talaga yan. Magkasama Next pa kayo question. dyan. Next question. Okay, so yung this church dito, ito yung mga ganid na lobo. Yes or no? No. Yung this church na yan, pinasok Time, yan time, ng time, ganid time. na lobo. Yung Time. holy... Time, bro. 7 Sayang. minutes time. Okay, so running time yan, mga kapatid. At dyan natatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. At syempre, dako tayo sa ating rebuttal stage. Again, mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, sa lahat ng mga live streaming natin, ang topic na pinag-uusapan ngayon ay patungkol sa patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Ang affirmative natin, si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At negative naman si Brother Jando ng Catholic, yung magpapahayag ngayon sa kanyang rebuttal. So, 10 minutes, timer. Oh, okay, Wait lang, thank bro, you. Okay. Sige. So, time start now. Proceed, bro. Okay, thank you, Brother Moderator. Ito talaga si Camacho talaga. Kanina ko pa tinatanong sa mga talatang lahat na ginamit mo, nabasa ba doon? Kasi patutunayan niya, nabasa ba doon? Sabi niya, hindi ko doon ni-rebat. Doon palang rebat na yun Ko talaga, nabasa ba doon? Hindi nabasa doon. Between the lines. Sa tingin mo maniniwala ko sa between the lines mo? Uy, negative nga ako Siyempre, yung between the lines mo, alam namin yan, gawa-gawang kwento nyo. Kaya nga walang ebidensya gawa-gawang kwento, between the lines ko ngayon. Next, ito ngayon. Ginamit niya gawa 20-29 hanggang gawa 20-28 hanggang 29. Ba't di niyo mo tinuloy sa 30, 32? Ang liwanag sa 32 Tama, sa gawa 20-29, papasukin talaga sila ng mga ganid na lobo. Pero hindi mawawala yun Ito sinasabi sa 32.
No? At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos. Alam ni Apostol Pablo, papasukin ng iglesia ng mga ganid na lobo. Kaya ang ginawa niya, dahil siya aalis na, itinatagubilin niya sa Diyos ang iglesia. At sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo. Hindi yung papatibay sa inyo. So hindi yan talaga matatalo ng apostasy. Katunayan, sa Matthew 16:18, yung ginamit ko kanina na sa New Living Translation, ang sinasabi ganito, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. All the powers na. Talagang hindi sila makakanker. Gumamit, nangopya sa Iglesia ni Cristo ng talata. Ganun pa rin ang strategy, hindi tinuloy sa 32. Kung saan itinagubili ni Apostol Pablo sa Panginoon ng Iglesia, siyempre pangangalagaan ng Panginoon yan at hindi hahayaan ng Panginoon na hindi matupad ang sinabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. Pangatlo, ito tayo ngayon sa nila sa kanilang babasahin Ito tayo nag-ikot-ikot kanina Tingnan ninyo Summary of points. The Apostolic Christian. Ito yung main subject dito Ancient Catholic or Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. So yung iglesia tinatag ng Panginoon, sabi niya hindi ito sulpot hindi ito sulpot, sabi niya. Nagpatuloy sa panahon ni Constantino. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. So yung tinatag ng Panginoon, pinersecute ng mga pagan, but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. Number 3, just as soon as this church, dito na siya nalito kanina. Sinabi niya kanina, yung this church, yan ba ay ang ancient Catholic? Yes or no? Unang sagot niya, no. Tapos, bumawi. Kumambyo. Sabi niya, yes. Nag-yes na naman siya. Tapos, kinulit ko naman. Sabi niya, yan yung mga ganid na lobo. Sige, tanong, ito bang just as soon as this church, itong this church na ba ito ba yung ganid na lobo? Aba, nagno na naman uli siya. Kakasabi pa nga niya lang wait lang Nakasabi pa nga niya lang na yung this church is yan ang mga ganid na lobo. Nung kinlarify ko na naman uli, sabi naman niya, ay hindi. Nalito na siya, Just as soon as this church joined herself to the state. Sino yung nag-join? Yung subject matter. Ano ba ang subject matter dito? The ancient Catholic Church established by Christ. Nasabi niya, hindi sulpot. Just as soon as this church, halimbawa, para maintindihan ninyo, ito halimbawa yung church, para maintindihan nyo, gawa ito ng analogy, ito naman ngayon ang state, para madali maunawaan. Just as soon as this church joined herself to the state, sinong she? Ito. Last 5 minutes. She persecuted the pagans. Sinong she? Yung ancient Catholic Church. Ito yung kanilang paliwanag dito, She persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work. And sinong she? Yung nag-join. Yung nag-join sa state. Maliwanag naman ng And she just as soon as this church joined herself to the state, ito yung state, para maunawaan nyo, ito yung state, ito yung church, just as soon as this church joined to the state, to the state, she became, siya ang naging, she became, ano yung she became? Ano yung naging? Itong church na to. She became the Roman Catholic Imperial State Church. So maliwanag,
na para lang Rustom Padilla became Bibi Gandang Hari. Para lang Charis Pimpenko, she became Jake Cyrus. O, yun. Parang ganun lang nangyari, di ba? Nabago yung pangalan, no? Nabago yung itsura, pero siya pa rin yung pinanganak ng nanay nila. Sila pa rin yun. Si Rustom, kahit ngayon siya ay Bibi Gandang Hari, siya pa rin ang Rustom Padilla na iniluwal ng nanay niya, whether you like it or not. Kahit na naging Jake Cyrus na nagpatanggalan ng dibdib itong si Charis, siya pa rin yung Charis Pimpenko iniluwal ng nanay niya. Gaya rin yan dito. Yung naging Roman Catholic Church, ayun ang ancient Catholic Church na sabi niya, hindi sulpot. Siya ni mismong gumigiba sa paksa niya eh. Ewan ko ba, ba't siya paikot-ikot doon sa to restore, to rebuild? Ako naman ay inahayaan ko lang na lang siya paikot-ikot doon. Siya na mismong gumigiba sa kanyang paksa. Bakit? Inayaan ko lang siya doon. To restore, to rebuild, bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam doon. Kung ano yung oikodomiso, bahala ka sa mo. Kago di soy lego, ti soy Petros, kay Titaw, ti Petro, oikodomiso mo, tiniklesia. Wala akong pakialam doon. Bakit? Hindi ko naman mother tongue ang Grego at mo ko tatanungin sa Grego. Tanungin mo ko sa Tagalog, sa Bisaya. Kasi yun ang mother tongue ko. Grego ka dyan. Ngayon, eto ngayon. Balik tayo sa ating topic. No, she became. O sinabing she became, parang bang si Rustom Padilla naging Bibi, Last si 2 Charis, minutes. Jake, si Charis naging Jake, si Rustom naging Bibi, pero the same person pa rin yan. So, yung iglesia na sabi niya hindi sulpot ang naging Roman Catholic Church, therefore, hindi nga sulpot. Sinana mismo nagsabi na hindi yung sulpot eh. Kaya ako, pinaikot-ikot ko lang naman. Siyempre, wala namang ganda yung laro pag hindi ako mag-i-enjoy, ano? Kaya ko siya tinanong dito. Ngayon, doon niya ako nilaro ngayon sa 107 AD at 110 AD. Kay 107 AD, kay 110 AD, hindi nababago ang reality. Ang pinangalanan ni Obispo Ignacio na Catholic Church, yun ang iglesia tinayo ng Panginoong Hesukristo. Balikan natin yung ginamit ko kanina na binasa ni Ramel Parba. That's 1 minute. The church founded by Christ, sabi niya hindi sulpot, is here for the first time, called the Catholic Church. Pinangalan ng Katoliko. A name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Hindi sumulpot. Pinangalanan lang. Para bang saksi ni Jehovah, ang nagtayo si Charles Russell, ang nagpangalan si Franklin Rutherford. Hindi porket si Franklin ang bibigyan ng pangalan, doon na kay Franklin sumulpot yung saksi ni Jehovah. Mali. Mali yun. No? So, yung pinangalan ng Katoliko, yun ang sinasabi niyang hindi sulpot, founded by Christ. So, siya na mismo ang gumiba sa stand niya. Hindi ko na tapos babalik na rin sa akin. Time. May nabasa ko. Time na. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative sa negative. So, second cross ito. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. Before 1054 AD, bago maganap ang Great Schism, okay, lahat ba ng Catholic na binabanggit doon ay Roman Catholic Church? Yes or no? No, dahil yung Greek, yung lumipat sa iba, naging Greek Orthodox, pero di naman yun ang paksa natin ng Greek Orthodox eh. Ang paksa natin yung Roman Catholic Church. Yun. So, stay po tayo sa topic. Okay, next question. Next question. Okay. Sabi ninyo,
before 1054 AD, bago maganap ang Great Schism. Pag sinabing Catholic, hindi tumutukoy sa Roman Catholic Church. Kung hindi ito tumutukoy sa Roman Catholic Church, kanino ito tumutukoy? Yun na nga, sa Ancient Catholic Church, sabi ng libro nyo, yung Ancient Catholic ay naging Roman Catholic. Yun. Ba't nyo mismo nagsasabi? Next question. So sa Next makatwid, pag sinabing Catholic Church, before Great Schism, Roman Catholic Church yun. Tama? Yes. Dahil ang sabi sa mismong aklat ninyo na ang Ancient Catholic founded by Christ became the Roman Catholic Church. Kaya yung pinangalan ng Roman Catholic, yun pa rin ang founded by Christ. Next question. Okay. Next question. Sabi mo kanina mali. Kapag sinabing Catholic Church before Great Schism, ang tanong ko sa iyo kanina, tumutukoy ba sa Roman Catholic Church? Sabi mo mali. Ngayon naman, sinabi mo tama. Alin po sa dalawa ang inyong paninindigan? Yung tama ba o yung mali? Yung sinasabi ng inyong aklat na ang Catholic Church... Objection, Mr. Moderator. Time stop, timer. Time stop. Okay, so objection natin, affirmative. Opo, maliwanag po ang aking tanong. Alin ba ang kanyang titindigan ngayon? Yung sagot niyang tama o yung sagot niyang mali? Okay, so meron tayong... Ayan, I think hindi na. So, dito tayo. Bro Jando, nadinig ko yung sagot nyo, yung tama. Pero meron kang 20 seconds sa pagpapaliwanag. Bro, proceed ka bro sa iyong ang tama. Yung tama, dahil yung nasabi ng mismo babasahin nyo, yun ang tama, dahil yun nasasabi ng babasahin ninyo. Pag kinontra mo to, naku, lagot ka dyan. Next question. Next question. Okay. Ayon sa posisyon ninyo, hindi sa aming babasahin, ayon sa posisyon ninyo, before ng Great Schism, pag sinabing Catholic, tumutukoy ba yan sa Roman Catholic Church? Yes or no? Yes nga. Dahil ang inyo mismo aklat nagsabi, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Di yun na nga. Kutulog ko. Okay. Next question. Next question. Yung bang Old Catholic Imperial Church, yan din ba ang Roman Catholic system? Yes or no? Yes, ayon sa aklat ninyo na yung Ancient Catholic Church became the Roman Catholic Church. Kaya ito, sabi ng aklat nyo titindigan ko to. Next question. Next question. Sabi mo yes. Saan mo mababasa sa aming aklat na yung Old Catholic Imperial Church siya ring Roman Catholic system? Saan po yan? Ito na nga, sabi, yung Ancient Catholic Church founded by Christ became the Roman Catholic Church. Yung mismong aklat nyo na nagsabi. Asan po dyan ang Roman Catholic system at yung Old Catholic Imperial Church? Wala rito yung salita na nabukas sila naman yung sa binasa ko kanina. Ba't mo siningit yan? Tanungin mo ako sa nakalagay sa aklat ninyo, dahil wala namang sinasabi ito na Roman Catholic system. Ba't ka napunta dyan? Ako ba naman? Dito ka focus sa aklat nyo. Okay? Next question. Thank you. Okay, ulit. Meron lang akong gustong i-implement dito. No? Tatlo ito. Yun bang the Apostolic Church? Yan din ba ang Old Catholic Imperial Church? At yan din ba ang Roman Catholic system? Yes or no? Objection, moderator? Time stop. Okay, objection. Time stop. Ayan. So, objection muna, negative. Ano yan? Yung tinatanong niya sa aking salita na inimbento niya, wala naman sa ginamit kong referensya nila. Kaya sana, para hindi niya, wag mo akong lituhin sana, no? Tanungin mo kung nakasulat dito, please lang. Moderator, ha? Okay. Moderator, wala akong binanggit kanina na Old Imperial. Okay, bro, dyan. Wala yan dito.
Yes, bro, Jan. Ganito. Inilalayo niya ako dito eh. Yeah, yes, bro. Okay na, bro. Comment, Naiintindihan ko na. Yun. So, doon sa bro, again, bro, isihan natin konti yung salita natin. Naiintindihan ko naman yung objection mo doon sa sinasabi mo na yung tanong niya as a premise ay hindi mo parang sinabi or hindi nakalagay. Parang ganun yung pagkakaintindi mo sa objection, ha? At dito tayo sa counter objection, bro Camacho. Yes, Mr. Moderator, ang panahon natin ngayon ng pagtatanong ay hindi lang base doon sa kanyang mga sinabi. Okay? So kaya ang tanong ko sa kanya, yun bang the Apostolic Church? Yan din ba yung Old Catholic Imperial Church? Yan din ba yung Roman Catholic system? Yes or no? Wala na ito sa kung ano nilatag niya. Ito ay pagtatanong na kahit ano. Okay, so nakuha ko na. At ito yung decision natin, Bro Jando. Doon sa kanyang tanong, bro, alam mo naman hindi kami judge dito kung sino yung sasabi ng tama or mali, no? Doon na naman yan sa audience eh. However, I see the question as a valid question at nasa manonood na lang yan kung paano. Pero wala namang pilitan dito. So meron kang pagkakataon, bro, na sagutin yung yes or no. 10 seconds na pagpapaliwanag or next question. Anong gagawin mo, bro? Jendo? Moderator, hindi ko sasagutin yon dahil wala rito sa binabasa ko. Okay. Tanungin niya ako sa binabasa ko rito. Okay, bro. So, malinaw naman. Next question, bro Camacho. Okay. Time ratio. Sige, next question. Last 2 minutes and 19 seconds. Okay. Doon sa Matthew 16:18, ayon sa mga Bible scholar at biblical languages expert, na yung salitang itatayo ay tumutukoy sa to restore, by building, o to rebuild, repair. Tinatanggap mo ba ang aklat na ito? Yes or no? Yes. Kahit na anong paliwanag mo dyan, ikaw na mismo ang nagsabi na hindi yan sulpot at yung hindi sulpot ang naging Roman Catholic Church. So ikaw mismo ang gumiba sa paksa mo. Wow, ganda di ba? Next question. Okay. Sabi mo kanina, yung itatayo na termino sa Matthew 16:18 ay hindi tumutukoy sa restore, rebuild, repair. At ngayon naman, ang sabi mo naniniwala ka. Alin sa dalawa ngayon ang final answer mo? Naniniwala ka na ba na ito ay restore? Yes or no? Eto. Objection, No. Mr. Moderator. No. Time stop muna. Okay. So, unahin natin yung objection. Bro Camacho. Moderator, objection na lang ako. Yes, bro. Mamaya magka-counter objection. Sige. So, unahin natin yung objection. Bro Camacho, ano yan? Yes, sa paglalatag ng tanong kapag categorical, ang unang lalabas sa bibig ng isang tinatanong dapat categorical answer din. Okay. So, nagigets ko naman. Dito sa ating counter objection sa kabila. Yes. Okay. Ang counter objection ko na lang, moderator, hindi na ko lang sasagutin yon dahil sinabi ko naman kanina, nilaro ko lang siya nung una. Okay. Ang sa akin lang, kung ano yung ginamit ko, doon niya ako tanungin sana. Okay. So, malinaw naman yun na hindi mo sasagutin dahil sa mga dahilan mo. Okay, so next question tayo. 53 seconds, Bro Camacho. Okay. Sa Proceed, makatwid, timer. yun bang paglalaro mo na yun sa akin? Katotohanan ba yun o kasinungalingan? Hindi ko sasagutin yung tanong na yan, moderator. Fallacy Okay. question. Okay, next question. Next question. Tama Okay, ba? next question na. Sige, Tama next question. ba ang sinasabi ni Teyers sa terminong itatayo? Yes or no? No.
Dahil wala namang mababasa sa Biblia, wala namang Bible scholar na nagsabi na sa Old Testament nagtayo na siya. Dahil ang sinabi naman, I will build. Wala naman sinabing, I will rebuild. Yung sinabi ni Thayer, tutol ako dyan. At yan, ayon sa inyong aklat mismo, hindi yan sulpot. Next Okay. question. Sabi mo kanina tama ito. Ngayon sabi mo naman mali. Alin sa dalawa ang sagot mo? Time. Tama o mali? Time. Okay, Time so na. running time yan, 7 minutes, no? So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dadako tayo sa ating final conclusion, mga kapatid. At dito, no objection ito para tuloy-tuloy. Mauuna yung ating negative sa kanyang final conclusion. So, Brother Jando, bilang negatibo bro, sa topic ngayon na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. 5 minutes. Your time start now. Thank you, Brother Moderator. Kaya ako ginawa yung kay Camacho kanina kasi may nakapag-alarm na sa akin na matriki yan magtanong. Pag hindi mo agad napansin, lagot ka. Ayan, no? So, ginamit ko kanina sa Imperial State Church na Roman Catholic, she became, ginagamit niya Old Imperial. Ano mo nakalagay na Old Imperial dito eh? Ba't mo palalagay yung Old Imperial? Di ba? Siya na mismo nagsabi, ngayon, dun sa to restore, to rebuild, wala akong pakialam dun kay Thayer. Wala akong pakialam dun. Bakit? Bakit wala akong pakialam dun? Siya na mismo nagsabi, ang tinatag ng Panginoon, hindi sulpot. O, to restore ba yun? O, I will build? Hindi ba yun, kung restore ba yun o hindi? Hindi yan nakaka-apekto sa akin eh. Ang dapat niyang pagtunan sana, kung mapatunayan niyang sulpot ang RCC o hindi. Kaso nga lang, RCC kahit saan mo pang referensya tingnan, founded by Christ yan. At siya na mismo ang nagsabi, hindi sulpot ang founded by Christ. At yung libro nila mismo ang nagsabi, yung founded by Christ became the Roman Catholic Church. Uy, takbo ng takbo sa Old Imperial Roman Catholic system. Abay, nilalaro ako. Pero okay lang yun. At least nag-enjoy tayo ngayon, ano? Ito talaga ang conclusion ko. Ang iglesyang founded by Christ, hindi sulpot yan. Hindi sulpot yan. And she became the Roman Catholic Church. So yung iglesyang founded by Christ na hindi sulpot became the Roman Catholic Church. Kung marunong ka mumunawa, the Roman Catholic Church ay hindi sulpot. Last 3 minutes. Time na? 3 minutes, last 3 minutes. Kapag sinabi mo na sulpot ang Roman Catholic Church, then pinapatunayan mo na rin na ang founded by Christ ay sulpot din. Bakit? Kahit saan mo talagang standard reference basahin, the Roman Catholic Church is founded by Christ. New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. At yung sabi niya, hindi yun sulpot. Tama, hindi sulpot yun. Catholic Church, Groningen Encyclopedia, Volume 5, founded by Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. Sabi niya, hindi sulpot ang founded by Christ. Roman Catholic founded by Christ yan eh. Tingnan nyo sa Wikipedia ngayon din, i-search nyo ngayon din, Catholic Church, sinong founder? Jesus Christ according to sacred tradition. Bakit? Dahil siya naman talaga ang founder niyan. Once sinabi mo na ang Roman Catholic ay sulpot, then sinasabi mo rin na ang founded by Christ ay sulpot din. Pero disgrasya eh. Bakit? Siya mismo ang nagsabi na ang tayo ng Panginoon Jesucristo ay hindi sulpot. At yung tayo na yon became the Roman Catholic Church ayon sa kanilang libro. Kaya ko nga lagi itong binabasa inaalagaan ko to, may manghiram. Mag-xerox na lang kayo. No? She became, parang Rostom Padilla,
became Bibi Gandang Hari. Charis Pempenko became Jake Cyrus. Ancient Catholic That's 1 became minute. Roman Catholic. Yon. So, hindi talaga siya sulpot dahil yung to rebuild, tutulak ko dun. Bakit? Isang scholar lang ginamit niya eh. Okay sana kung 3 o 4 na scholar. Isa lang, fair lang. Hindi ako basta-basta naniniwala. O ang referensya, hindi suportado ng ibang referensya. Pero ang Catholic Church, founded by Christ, lahat ng standard reference nagpapatunay dyan. Nang dahil lang kay Thayer, sasabihin mong sulpot. Ngik, ngik, ngik. Di pwede mangyari yung ganun. Tandaan niyo na, mga Katoliko, kanila na mismong aklat na nagsasabi na ang tatag ng Panginoon became the Roman Catholic Church. So hindi yan sulpot at siya na ang gubiba mismo sa kanyang paksa. And I thank you. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Jando ng Catholic. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Again, sa kanyang patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. 5 minutes, bro. Timer mo na. Pakiset. Wait lang, bro. Okay, so 5 minutes, bro. Your time start now. Okay, napapansin ninyo mga kapatid yung pag-uurong sulong, ano? O kanina, yes, tapos no. Yes, tapos no. Binabalik-balik lang natin ang tanong eh. Pabago-bago sagot. Alam mo sabi ng Biblia, Santiago 1:7 hanggang 8. Huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y hati ang puso na laging nag-uurong sulong sa kanyang ginagawa. Dapat pag yes, yes. Hindi urong sulong, mamaya yes, tapos mamaya hindi. Ngayon, eto pa mga kapatid, yung ating summary, doctrines, ginagamit po nila. Yun pong hindi nila naunawaan, yung ancient Catholic Church, dito mga kapatid, ito po ay isang adjective, descriptive term lang ito. Hindi ito yung Roman Catholic Church. Policy of equivocation ang lalabas niyan mga kapatid. Policy of non-sequitur dahil hindi sila sumusunod sa tamang pagkakalatag ng ating summary of point. Mapapansin ninyo, puro small letter yan, no? Kaya nga hindi ito yung Roman Catholic Church eh. Ang tunay na iglesia, mga kapatid, na itinayo doon sa Matthew 16:18, yun pong iglesia sa ilang nanabuwal. Kaya nga to restore, ang nakita lang na diksyonaryo ng ating kapatid, yung ating ginamit na Thayers. Yung ginamit nating isa pa, hindi niya napansin. Ano po? Yung tinatawag na morphology, hindi ito Thayers. Iba naman ito. Yan. Ito yan, Yan. Bible works yan. Gawa ng mga Bible scholar. Na parehong nagsasabi na yan ay to rebuild. Last 3 minutes. Yan. Build up again. Restore. Kaya nga kung ang iglesia nila sinasabi lang nagsimula sa New Testament, sulpot na iglesia yan. Kasi yung iglesyang itinayo sa Matthew 16:18, ni-restore. Kung sasabihin mo kayong itinayo doon sa Matthew 16:18, sulpot na iglesia talaga yan. Nagkalito-lito doon sa before 1054, before the Great Schism. Bakit? Nagkalito-lito. Dito po mga kapatid, dito sa diksyonaryong ito. Ayan, nakikita nyo siguro. Webster, Third International Dictionary. Pag sinabing Catholic, hindi lang tumutukoy sa Roman Catholic Church. Kaya nga dito, urong-sulong sila eh. Yan, So, hindi po nila nagiba, hindi nila natinag yung posisyon natin. Sinubukang itayo, pero hindi po na itayo. Ngayon, dito sa kanilang Christian Community Bible, yan, babasahin ko yung wikang Tagalog. Ano po ang sabi nila dito sa bahaging ito? Mahalaga ito mga kapatid, ganito ang pagkakasabi sa atin. Sa footnote. Yan. Mga tunay na mananampalataya tayo at magagaling na Katoliko,
at lahi ng mga ulupong. Lahi daw ng ano? Ang Roma, ang mga Katoliko, lahi daw sila ng ulupong. Kaya nga hindi sila ang tunay na iglesia, sulpot lamang sila. Sila yung sinasabi ng ating lathalain. Ano ho? Na naging Roman Catholic Imperial State Church. Sila po yun. Iba yung Old Catholic Imperial Church na itinayo ng ating Panginoon na siyaling iglesia sa ilang. At iba rin yung Last 1 minute. Yun pong Roman Catholic system na siya ring Roman Catholic Imperial Church. Na ngayon ay kilala natin na Roman Catholic Church. Ito po ang aklat na yan. Kapag kulang kayo sa pag-aaral ng kasaysayan, maliligaw kayo. Alin ang magsasabi ng tunay na kasaysayan? Walang iba, kundi ang banal na kasulatan. Hindi kung ano-ano mang mga isinulat na mga writers na bias. Pasalamat tayo, merong hindi bias. No? Yung mga pinagbabasa niya kanina, mga bias na mga manunulat, ang iba'y nailigaw. Ito yung sinasabi natin kanina, hindi lahat ng sumulat ng kasaysayan. Hindi lahat ng sumulat ay nagsasabi ng totoo. May mangilan-ngilan at merong nailigaw at merong naging bias. Kaya sa gabing ito, hindi ho natutulan ng ating paninindigan at napatunayan natin ng Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia at time na. Card back, sauce in hand.